So, sayang-saya ko ngayon dahil nakapagtrabaho ako, parang may ambag ako sa amin. Isang buwan pa lang ako. This week, nandito na naman siya. Pinahirapan na naman ako. So, nag-live ako ng sandali, ilang minuto kasi akala ko may load pa ako, kaso wala pala, nag-warning na yung data ko na paubos na daw, kaya pinutol ko agad. So, maraming salamat po sa nag-comment. Alam nyo, malaking bagay po yan sa akin. Kasi hindi po talaga madali, hindi talaga siya easy lang, yung madali, yung kahit anong control ko, kasi kahit anong gawin ko, alam ko naman sa isip ko na hindi nakakatakot yung pagpunta lang kahapon dito para kukunin ko yung mga sampayan. Hindi naman talaga yun nakakatakot, or hindi naman talaga yun nakakaano, pero hindi ko alam. Papunta pa lang ako, para na akong mawala ng hininga sa daan. Sobrang palpitation. Hindi ko alam. Noon, naramdaman ko ito noon, for how many years, nakukulong talaga ako sa bahay. Alam nyo, pag hindi ako mahilig mag-open sa totoong buhay. Mag-open lang ako sa mga taong totoong ka-close ko talaga, na sabihin ko ang mga ganitong kondisyon ko. Pero sa mga taong hindi ko ka-close or kakilala, pero ganun lang, hindi ako nasasabi ng ganito kasi ayaw kong ma-judge. Kasi dito sa YouTube ko lang ito na sinasabi, pero dati ayaw ko sana sabihin dito dahil baka hindi ako maintindihan. Overthink ba? Lagi nag-overthink. Baka hindi ako maintindihan, baka ma-judge ako, baka ganon. Sabihin na arte, kasi noon sinabihan na ako nga, arte lang yan. Ano lang yan? Hindi naman, pwede namang hindi isipin yan, pero arte lang daw yan. Alam nyo, doon ako na trauma, doon ako nag-stop sabihin sa mga tao. Kahit nasa bahay ako, kahit hirap na hirap ako sa aking nararamdaman, ayaw ko magsabi sa kapitbahay, sa ganun, kasi natatakot ako, nahihiya ako. Baka sabihin nila nga ano ako, masira. So yun. Pero alam nyo, yung simpleng pangungumusta, sa tulad ko, sobrang laking bagay po yon. Kasi kailangan, sa mga tulad ko, kailangan talaga namin ng yung mga karamay, yung maintindihan kami, yung tulad ng anak ko, sinamahan niya ako dito. Tulad ni Chris, kahit wala kaming bigas, kahit wala siyang income, kahit kahapon, wala kami. Pero hindi niya ako iniwan kasi alam niya sobrang hirap ng pakiramdam ko. Iniwan niya ako hapon na. Alauna na siya umalis kasi sinamahan niya ako dito magtrabaho. Sinamahan niya ako sa bahay. Kasi hindi talaga ako okay. So, yan lang talaga kasi sobrang hirap namin. Yan ang pinagpapasalamat ko kay Chris kasi pag alam niya sobrang hirap na ng pakiramdam ko, hindi niya ako iiwan sa bahay. Sinasamahan niya ako, joke niya ako. Noon, kahit wala, tawagan ko yan siya, Chris, uwi ka na kasi andito na naman. Para naman ako naluluka. Uwi siya agad, kahit walang gasolina. Minsan magtulak yan ng motor. Kaya minsan sa isip ko, pabigat ko, wala na ako mayambag. So, sayang-saya ko ngayon dahil nakapagtrabaho ako, parang may ambag ako sa amin. Pero, andito na naman. Isang buwan pa lang ako. This week, andito na naman siya. Pinahirapan na naman ako. Hindi siya madali po. Hindi siya madali. Sobrang hirap niya. Kaya, nagpapasalamat talaga ako sa mga taong nakakaintindi. Sobrang thank you talaga. Yan, ba yan? Pangit pa ng mukha natin. O, iyak tayo ito. Ang pangit pa. Pero, totoo po. Maraming salamat po sa lahat na nakakaintindi. Kaya nga gusto kong lagyan yung tindahan ko, lagyan ko ulit para
pupunta dito yung tatay ko, siyang magtitinda para may extra income. Kasi pag wala talagang income si Chris, tapos wala din akong trabaho dito, or tulad ng naubos ko ng sahod ko, walang pambaon si Dudong. Dati pag may tindahan, may makukuha. Doon ka magkuha muna ng baon anak sa tindahan, tapos doon muna magkuha ng ulam, or kakainin, yun lahat, yun ganun. Ngayon talaga, kahapon, walang ulam si Dudong. Mabuti na lang ngayon, walang klase. So, tama siya sa akin. Si Chris na masada. Sabi ni Chris, wala naman kami. Wala kaming bigas. 1 kilo lang nabili niya kagabi. Kaya, kailangan niya na mamasada. So, yun, nandun siya na masada. Pero pinuntahan niya ako dito. Nakaupo siya ito mga 30 minutes. Ayun. Tapos umalis na siya. Ulit.